Hello guys! Nasubukan nyo na bang sumakay sa Royal Class Sleeper Bus ng Victory Liner? Well, kung hindi pa, try mo munang panoorin ang video ito para malaman mo kung swak ba sa iyo ang sleeper bus na ito. At dito nga sa bagong renovate na Victory Liner sa May Cubao, sisimulan natin ang ating journey. At ang ating destination ang Baguio City. Sa halagang 1,500 pesos, lagpas doble na presyo sa regular aircon bus, ay may experience mo nang sumakay sa sleeper bus na ito. Pwede mo i-book dito mismo sa station o kaya naman through online. By the way, sa rule nila sa kanilang mga regular bus, ang children below 1.3 meter ay free kung ikakalong. Kaya naman tinanong ko na rin kung applicable ito sa sleeper bus. Well, ang sagot nila, yes, kung kasyang itabi sila together with the guardian, pero kung hindi, they have to get another ticket para sa bata. May dalawang biyahe pa Baguio ang sleeper bus araw-araw. At ang 12:15 ng madaling araw ang kinuha ko. At habang hinihintay ang aking 12:15 na trip, dito muna tayo magstay sa kanilang special na lounge. Ito ang lounge para sa mga deluxe at sleeper bus passengers. Maayos, malinis at air-conditioned. Pwede kang manood muna ng TV habang naghihintay o kaya naman magtimpla ng kanilang libreng kape. Dito rin pala piniprepare ang mga snack na ibibigay sa mga passenger ng sleeper bus. At eto na nga, dumating na ang ating Royal Class Sleeper Bus. Isa itong Volvo V8R coaches na may Euro 5 engine, katumbas ng 330 horsepower para sa kanyang optimal performance. Meron itong maluwag na luggage compartment dahil walang space sa taas na pwede mong paglagyan ng malalaki mong luggage. Ngayon naman, dito na tayo sa interior ng bus. Cutting edge talaga ang features ng bus nito dahil meron itong ESP or Electronic Stability Program, kung saan nape-prevent niya ang pag-skid at pag-loss ng control by constantly monitoring vehicle speed, steering angles, and wheel speeds. Class na class at well-lighted ang ceiling at sahig ng bus na ito. At may kasama pang cooler sa loob. Halika, pakialaman nga natin. Ang bus na ito ay may 28 passenger suites at isang bed para sa crew. Binubuo ng 3 rows ng beds, 2 sa magkabilang gilid at isa sa gitna. Bagong-bago at napakaganda ng interior ng bus na ito. Merong free wifi. May aircon outlet ang bawat bed. Individual light. At itong maliit na space na pwede mong lagyan ng drinks mo, pagkain at iba pang anik-anik na gamit. Meron din siyang USB port na kung saan pwede kang mag-charge ng iyong mga gadget. Okay, sige. Functional siya. Ito naman ang kanyang leather-covered reclinable seat na kung saan pwede mong itaas ang backrest nito ng up to mga 70 to 80 degrees. Meron din itong kabilaang sliding curtain para sa privacy ng bawat passenger. Included nga pala sa payment nyong 1,500 ang mga ito. Isang eco bag, itong masarap na empanada, isang boteng mineral water, at itong franela na blanket. Siyempre, hindi lang ganda ang habol natin dito dahil ang tanong, kasya ka ba rito? Kaya naman sinukat ko na rin ang dimensions ng higaan ko. Para sa width, ang sukat ko ay 48 cm. Check na check, kasya ako pero good luck na lang sa mga may dalang bata na below 1.3 meters. Para naman sa length, ang sukat ko ay 162 cm. Ang clearance niya naman sa taas ay hanggang 71 cm. At syempre, meron siyang side rails at safety seatbelt para hindi ka mahulog kung sakali mapasarap man ang tulog mo. Nasa 117 cm naman ang height ng upper deck mula sa sahig. Ang hagdan paakyat ng upper deck ay makikita sa paanan ng bawat bed. Medyo may kaliitan nga lang ang butas nito na eksakto lang sa paa mo. At dahil medyo masikip ng konti ang space, kailangan umakyat ka ng konting patagilid. So far, kaya ko naman. Pero sa tingin ko kung aakyat dito ay medyo may edad na o mahina ang kamay, mukhang mahirapan siyang sumampas sa taas. Anyway, ready to help naman ang steward ng bus. Ganito ang technique. Kailangan kang humawak sa handle at iikot ang katawan mo.
Kung sa tingin mong mahihirapan ka, ang i-reserve mo ay ang mga nasa babang deck na lang. Yun nga lang, ito naman ang isang problema kapag nasa lower deck ka. Para sa mga taong nirarayuma at hirap itupi ang tuhod, komportable naman na mahigaan, pero medyo may kababaan nga lang ang konti. Na kung susukatin ay nasa 17 cm lang ang taas niya mula sa sahig. At eto na, itatry ko na ang comfort ng aking pwesto. Malambot, komportable at hindi na kailangan ng neck pillow. Meron ding side rail para hindi ka mahulog. Adjust mo na lang kung anong gusto mong height ng backrest. Ang aircon? Check. Pero kahit hindi mo nabuksan, malamig naman sa buong bus. Ang aking individual o kaya reading light ay okay din. Heto na at aandar na ang aming bus. At kailangan na mag-seatbelt. So far, very smooth naman ang takbo nitong bus. Pero dahil nakahiga ka, parang mas feel mo ang bawat galaw ng bus. Ang bus nga pala na ito ay kayang makaabot ng Baguio sa loob lang ng 4 na oras. Dahil wala ng mga stopover, may food na on board at may sarili na siyang toilet. At ito ang itsura ng kanyang toilet. Maluwag siya at malinis sa loob. May toilet paper. May maliit na basin sink. Liquid hand soap. At may bidet. So far, komportable naman na naging biyahe ko sakay nitong Royal Class Sleeper Bus ng Victory Liner. Actually, nakatulog ako kaya hindi ko na namalayang nakadaan na pala kami sa sigsag-sigsag ng Baguio. At eksakto ang 4 na oras, nandito na kami sa Victory Liner Terminal sa Baguio City. Bukod sa Baguio, ito pa ang ibang mga biyahe ng Royal Class Sleeper Bus ng Victory Liner. Sana po ay may napulot kayong idea sa bidyong ito tungkol sa Royal Class Sleeper Bus ng Victory Liner. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching!